At sa punto ito, makakapanayan po natin live sa studio si Elena Bautista Horn, tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Magandang tanghali po, Ma'am Len. Magandang tanghali, Pia, sa lahat ng mga nanonood. Ma'am Len, well, first of all, kakamustahin po namin si Congresswoman Arroyo dahil ngayon po ay dapat po ay nasa alternative medicine treatment facility na po siya. Tama po ba? Opo, nandoon na siya. Nakapag-text po yung kanyang aide sa akin kanina na nakarating na sila doon. Alright. Maaari niyo bang sabihin sa amin kung ano ho ba yung treatment that she has to undergo doon? Is it because ito ba yung rekomendasyon na ng mga doktor na kailangan niya mag-alternative medicine o kusang siya mismo ang may gusto na maghanap ng mga alternatibo na? Well, nirekomenda ng kanyang mga kapatid na subukan niya itong alternatibong medisina na ito dahil nga alam natin may whole departure order ang dating Pangulo at 3 beses na rin siyang inoperahan ng mainstream medicine. Siguro gusto niya ring subukan, baka po pwede siyang matulungan in other means. So, ine-explore niya kung ano yung iba pang options available sa kanya dito sa bansa. Alright. So, yung treatment na ito, yung ngayong araw, isang session lang ba yan? Or... Hindi natin alam, no? I think titignan muna nila siya ngayong umaga para gawa ng assessment, tapos gagawa sila ng rekomendasyon kung ano yung kinakailangan. Alright. Balikan ko lang po, Ma'am Len, yung nabanggit nyo, no, na merong whole departure order existing. Wala ho ba kayong balak na questionin or humingi ng reprieve mula sa whole departure order na ito? Because yung kagustuhan po ba niya na magpatingin sa abroad, naroon pa rin? Well, syempre, no? Kasi gusto din natin mga eksperto talaga, espesyalista ang tumingin sa kanya. Pero sa ngayon, wala pa kaming balak humingi ng allow departure order. Titingnan muna niya yung available options sa kanya dito. So, hindi yun na parang foremost sa pag-isip ng dating Pangulo? Hindi, dahil nung nalaman namin na ma-release na siya kahapon, ng inutos niya ay yung appointment niya sa alternative medicine. Okay. Well, alam po natin na si dating Pangulo, kilala siya na workaholic. Yun ang kanyang sinasabi lagi, no? And also, yung mga kasamahan niya sa trabaho, yun ang sinasabi. Does this mean ngayon na nakaalis na siya from hospital arrest, babalik siya kaagad ng Kongreso? Kahapon nga gusto na niyang bumalik sa Kongreso. Dumiretso sa sesyon? Kaya lang, sinabihan namin, magpahinga muna siya. Kasi may doktor pa siya ngayong araw. Pumayag naman. Kaya lang, syempre, yung mga kaalyado namin sa Kongreso, gusto din sana siyang makita doon. Siguro may panahon naman din yon. Tingnan muna natin kung ano yung magiging assessment ng doktor. Pero gusto na talaga niyang sumabak sa trabaho, lalo na sa distrito niya sa Pampanga kasi 8 buwan din siyang hindi nakadalaw doon. At tama ba yung mga, well, may mga nagsasabi na habang naroon siya sa VMMC, tuloy-tuloy lang yung kanyang trabaho, nagsusulat din daw siya ng libro? Tama po yun. Nagsusulat siya ng kanyang libro, tapos yung mga bills, she has filed more than 200 bills. Even while under hospital arrest? The whole 2 years that she's been congresswoman, tapos yun naman pong ibang local government officials ang dumadalaw sa kanya sa veterans. Para makipagpulong. Opo. Alright. Well, kanina nakausap na namin yung COMELEC at sinasabi nga nila na balak nilang i-apela, no, itong desisyon para makapagpiyansa ang dating Pangulo. At marami nga nagsasabi na yung pag-grant ng bail, parang it's one step towards dismissal of the case. So, pero sinasabi ng COMELEC, haharangin nila ito. Kayo po ba, ano pang mga paghahanda ang ginagawa pa ng inyong kampo? Well, yung pag-file naman ng MR is a legal remedy, no? Karapatan po nila yon at kami po ay naniniwala pa rin na hustisya ang mananaig, no? We have full trust and confidence in the courts. Pagka-file po ng MR, pinapasakamay na po namin sa hukuman ang magiging fate, no, ng dating Pangulong Arroyo, pero sigurado naman kami na ang mga abogado rin namin ay asikasuhin ang kaso ng dating Pangulo. Would you say na sa paglaya na ito ng dating Pangulo, parang there's also a cloud overhead kasi may isa pang kaso, no, yung plunder, tapos hinihiling ngayon na ilabas na ang arrest warrant, kaugnay naman ng kasong ito? Alam mo, Pia, kami basta ang rules ay masunod, ang proper legal procedures ay masunod, we are very confident, no, na kaya niyang labanan yung kaso. Ano ba yung una niyang sinabi or ginawa nung malaman niya na eto't makakaalis na siya ng ospital? Hindi naman talagang unang ginawa o sinabi, pero parang lakad siya ng lakad. Tapos tinanong niya ako, pwede na kaya ako mag-empake?
Okay. Sabi ko, ma'am, Ng mga hintayin- gamit niya sa ospital, Oo, sabi okay. ko, ma'am, hintayin muna natin yung release order. O sige. Tapos nung lumabas sabi niya, pwede na akong mag-empake. Ma'am, pwede na. Tapos yun, nag-empake siya ng gamit niya. Alright. At kasama niya, di ba, yung kanyang mga apo. Opo. Pero si dating First Gentleman Mike Arroyo, hindi na nakahabol Opo, sa kasi nasa DMMC. opisina na dahil hindi nga namin ine-expect talaga na ganun yung mangyayari kahapon. Buti na lang, nandun ako ng maaga kasi meron kaming meeting ng maaga dahil may kontrasona ang minority ng alas 12. Okay. So maaga kami para i-review sana yung draft ng kontrasona para kung may gustong i-recommenda rin ng dating Pangulo, may take up namin kay minority leader bago siya mag-press con. So natsyempo maaga kami nandun. At nung dumating yung sheriff, nandoon nga kami. Alright. At doon na sinalubong ng dating First Gentleman sa La Vista. Sa La Vista, Si dating Pangulo. At nagmisa po kayo? Opo, nagkaroon ng misa pagkadating sa bahay. Alright. Well, Ma'am Len, ako maraming salamat po. Alam po namin na kayo po, gaya na sinabi niyo, hindi nyo in-expect. So, medyo busy pa rin po kayo hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pakipagparingan po sa amin. Maraming salamat po. Si Miss Elena Bautista Horn, tagapagsalita po ni dating Pangulo at kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo.